Nako po, ito maganda kong pag-usapan po at reactionan po makabida po. Na-insulto daw ito kong si Manila 6th District Representative Benny Abante po makabida dito ho sa pag-alis po ni Vice President Sara Duterte papuntang abroad. Okay? Para bang wala daw siyang pake makabida sa kanyang impeachment trial po, makabida. Okay? Hindi ho niya sineryoso ang kanyang trial po dyan po sa impeachment court. Sa madaling salita, mga kabida, hindi daw niya nirespeto ang proseso po dyan po sa impeachment court. Sabi po ni Congressman Benny Abante. Anong pakialam po niya na pumunta po ng abroad, ito hong si Vice President Sara Duterte. Malinaw naman po yung sinabi po ni Presiding Officer Chis Escudero, na hindi ho kailangang dumalo po ni Vice President Sara Duterte dyan po mismo sa impeachment trial po niya, mga kabida. Kasi well represented po siya ng kanyang mga abogado po, mga kabida. Tsaka pangalawa po pero pong panahon na kailangan hong dumalo ni VP Sara at harapin po yung mga prosecutors po, mga kabida. Hindi pa ngayon. Kasi parte yan ng proseso po, mga kabida. Bakit naatat po ito hong si Abante po, na kailangan hong dumalo si Sara Duterte at mismo siya pumarap sa impeachment trial po, mga kabida. Okay? Now, eto, babasahin ko muna ito hong article ng Ang Balita ngayon. Ang sabi daw niya dito, wala daw pake si VP Sara sa impeachment trial po, mga kabida, po. Wala siyang pake sa impeachment trial. Ito yung titulo po ng article ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Ito ang ipinahiwatig ni Manila 6th District Representative Pastor Abante Jr. matapos punahin ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Ayon kay Abante, ang pag-alis ni VP Sara sa halip na personal na harapin ang impeachment proceedings ay nagpapakita umano na hindi nito binibigyan ng sapat na halaga ang constitutional na proseso, mga kabida. Ang sabi po ni Abante dito, the VP traveling abroad is not part of her mandate as VP. That's a junket. It only means she does not care about her impeachment trial and is making a mockery of the impeachment court. Ang pagbiyahe pa sa abroad, wala namang karapatan po ang Vice Presidente na gawin yon. Okay? Malinaw naman po dun ho sa kanyang itinerary po na meron po siyang dadaluhan po makabida na pagtitipon po ng mga Pilipino po dun Okay? Mga kabida. Alright? Tsaka pangalawa, kahit na sabihin po natin, hindi po official yung kanyang biyahe po. Okay? Wala na ba siyang karapatan na pumunta ng abroad? Bakit may kaso ba siya? May whole departure order ba ang Vice Presidente? Mga kabida? Okay? Tsaka pangalawa po, lahat ng mga travel po niya mga kabida, hindi po sagot po ng gobyerno yon. Malinaw po yan, mga kabida. Malinaw po sa Office of the Vice President na ang mga biyahe po ng Vice Presidente ay hindi po sagot ng gobyerno, mga kabida. Okay? But sasabihin po ni Benny Abante na junket yun, mga kabida. Diba? Wala ko siyang pake kung aalis po ang Vice Presidente kasi unang-una, wala naman pong kaso po ang Vice Presidente na pumigil po sa kanya, mga kabida, na umalis po ng bansa. Po? Okay? Eto. Dagdag pa niya, she violated the real intent of the Constitution and that continuous betrayal of public trust, a totally irresponsible VP. Yun kasi yung hindi abogado po, na feeling abogado din, mga kabida. Ano bang alam po, ni Congressman Abante patungkol ho sa violation po ng Vice Presidente sa Saligang Batas, mga kabida po. Unang-una, ang tanong, ano po ang provision ng Saligang Batas na kanyang violate? Yun yung tanong po kay Congressman Abante, mga kabida. Si Abante ay kabilang sa mga magbabatas na nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Duterte
Samantalang ayon sa Office of the Vice President, umalis ang Vice Presidente noong Hulyo 16 para sa biyahe sa 5 bansa hanggang Hulyo 31 at naiginiit na tanggapan ng walang pondong publiko ang ginamit sa naturang paglalakbay o ni Singkong Duling, mga kapita, wala hong ginamit po si Vice President Sara Duterte para ho sa pagbiyahe po niya, mga kapita, sa ibang bansa. Okay? Bakit nasasabi ho ni Abante, mga kapita, na junket yung kanyang biyahe? Bakit? Pera ba ng gobyerno yon? Wala ko siyang pakialam po doon, mga kapita, kasi personal na pera po ng Vice Presidente ang ginamit po. Okay? Okay lang sana kung pera po ng gobyerno, meron po siyang karapatan na singilin yun, mga kabida. At batikusin po ang Vice Presidente, po. Tsaka pangalawa, kada biyahe po ng Vice Presidente, mga kabida, meron po yung travel clearance mula sa Malacanang. Okay? Humihingi po ang Vice Presidente ng travel clearance. Alright? Sa Malacanang. O papayagan yan, aalis yan, mga kapita, ang Vice Presidente. Okay? Since umalis po ang Vice Presidente, we presume na pinayagan po ng Malacanang, mga kapita, ang kanyang travel. Eh bakit po ayaw hong paalisin po, mga kapita ni Abante, si VP Sara? Okay? Okay lang sana kung stricto po ang impeachment court, na kailangan hong dumalo araw-araw, andyan po si VP Sara, mga kapida, sa impeachment court. Diba? Okay lang yun. Eh, may karapatan po, na punahin po, ni Abante, si VP Sara. Eh, wala eh. Walang panuntunan po na inilabas po ang impeachment court, mga kapida, na kailangan hong dumalo po araw-araw ni Vice President Sara Duterte, Ito kasi yung naratibo po, mga kapita, ng mga anti-Sara Duterte. Gusto ho nila, mga kapita, na kailangan hong mismo personal pong humarap si Sara dyan sa kanyang impeachment trial. Eh, hindi po nila alam na may proseso po. Okay? Yun kasi yung problema po, mga kapita, sa mga pro-Duterte impeachment supporters. Eh, gusto po nila na agad-agad po si Sara Duterte ang humarap. Okay, sa kanya hong trial, mga kabida. Hindi ho pwede yun. May proseso po ang trial, mga kabida. Okay, kahit na nga dyan po sa mga local courts, mga kabida, hindi ho agad-agad na ang respondent ang haharap dyan. Meron pong panahon na ang respondent po, mga kabida, ay haharap po sa husgado, mga kabida. Alright? Ganyan po yung trial para bang hindi ho sanay itong si Abante sa mga court trials, mga kabida. Parang walang alam eh. Alright? So, yun, sana, hayaan na lang po ni Abante, ang Vice Presidente, na i-enjoy yung kanyang araw po, mga kabida, while wala pa yung kanyang turn para humarap dyan sa impeachment court. The moment na panahon po ng Vice Presidente, mga kabida, na humarap dyan, eh siguradong haharap dyan sa impeachment court ang Vice Presidente po, mga kabida. Hindi na po kailangang bumiyahe po ang Vice Presidente po, mga kabida. Okay? Oh. So, yun po, mga kabida, na-insulto daw itong si Abante. Buti siya, na-insulto, mga kabida. Pero yung iba po, walang pake. Okay? Eh, yung mga prosecutors ba, na-insulto doon sa kanyang pag-alis? Eh, bakit si Abante lang ang na-insulto po, mga kabida, po? Alright? So, yun po, mga kabida, para po sa inyong opinion at pananaw po, ano po ang masasabi po ninyo dito sa pahayag po ni Congressman Benny Abante na na-insulto daw siya dito ho sa pag-alis po ni Vice President Sara Duterte papuntang abroad, mga kabida, habang dinidinig po yung kanyang impeachment, dyan po sa Senate Impeachment Court. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.